Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya, ang sapilitang paggawa. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa, ang sapilitang paggawa. Pero bago natin talakayin ang ating bagong aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang isa pang katawagan sa sapilitang paggawa? Pangalawa, ilang araw na magtatrabaho ang isang manggagawa na walang bayad sa ilalim ng sapilitang paggawa? Pangatlo, sino sa mga sumusunod ang hindi ligtas sa sapilitang paggawa sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol? Pang-apat, ano ang tawag sa ibinabayad ng mga Pilipino upang makaligtas sa sapilitang paggawa? At pang-lima, ilang taong gulang ng mga kalalakihan ang kabilang sa sapilitang paggawa? Kumusta ang unang pagsusulit mo? Mataas ba ang iyong nakuhang marka? Kung mababa naman, huwag mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, punan ng nawawalang titik ang kahon upang mabuo ang salita na inilalarawan ng mga parirala o pangungusap. Una, buwis ng pagkamamamayan. Pangalawa, sa pilitang pagbili ng pamahalaang Espanyol sa mga produkto ng mga magsasakang Pilipino. Pangatlo, relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pang-apat, kilala rin ito sa tawag na Manila-Acapulco Trade na nilahukan ng Pilipinas sa larangan ng pangangalakal. At pang-lima, upang hindi na umasa ang Pilipinas sa Mexico, itinatag ito ni Jose Vasco E. Vargas upang madagdagan ang kita ng pamahalaang Espanyol. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon ay atin nang tatalakayin ang bago nating aralin, ang patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya, ang sapilitang paggawa. Ang patakarang sapilitang paggawa ay ipinatupad ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Kilala rin ito sa tawag na Pulo e Servicios. Ang mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho ang kabilang sa mga manggagawa ng Pulo e Servicios. Pulista ang tawag sa mga manggagawa sa Pulo e Servicios. Kabilang sila sa mga gumagawa ng mga simbahan, tulay at paggawa o pagkukumpuni ng barkong galyon. Ang ilan naman sa kanila ay napapabilang sa pakikidigma laban sa mga Muslim at ang iba ay napapabilang sa ekspedisyon sa ibang lugar. Sa loob ng 40 araw ay kailangan nilang magtrabaho ng walang bayad. Ngunit noong 1884, ibinaba ito sa 15 araw na lamang. Ayon sa kautusan ng hari ng Espanya, kailangang bayaran ang mga pulista, tawag sa mga manggagawa sa pulo. Kailangan silang bayaran bawat araw at bigyan ng bigas sa tuwing sila ay magsasagawa ng pagtatrabaho.
Hindi rin sila dapat ilayo sa pamilya para magtrabaho sa malayong lugar. Ang sapilitang paggawa ay hindi rin dapat isagawa sa panahon ng pagtatanim o pag-aani. Subalit ang mga kautosang ito ng Hari ng Espanya ay hindi nasunod sapagkat ang mga pulista ay inabuso. Ang mga kalalakihan na hindi nais maging isang manggagawa ng pulo e serbisyos ay maaaring magbayad ng tinatawag na falya o multa na nagkakahalaga ng 1.5 reales sa bawat araw na kinakailangang magtrabaho. Ngunit ilan lamang ang nakakapagbayad nito dahil karamihan sa mga katutubong Pilipino ay mahihirap lamang. Ang mga kabilang sa prinsipalya gaya ng Gobernador Celio at kabisa de barangay ay ligtas sa sapilitang paggawa. Mayroon ding ipinatupad ang mga Espanyol na tinatawag na tributo o buwis ng pagkamamamayan. Ito ay nagkakalaga ng 8 reales na maaaring bayaran ng pera o produktong gaya ng ginto, tela, bulak, at bigas na may halagang takda sa bawat produkto. Ang nalilikom na buwis ay ginagamit ng pamahalaan sa pagpapagawa ng magusali, kalsada at simbahan. Ang kalimitang manggagawa naman nito ay ang mga pulista. Ang mga profesional o nakapagtapos ng pag-aaral na titulado ay libre sa paggawa. Kaya pinipilit ng ibang mamanggulang na makapag-aral ang kanilang mga anak para makaiwas sa gawaing ito. Ano nga ba ang mga naging epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino? Una, nakapagpagawa ng mga simbahan, tulay, kalsada at daungan ng mga barko. Pangalawa, naging maganda ang mga pueblo o pamayanan. Pangatlo, nakilala ang mga Pilipino sa ating kasipagan at kahusayan sa pagtatrabaho. Pang-apat, maraming pulista ang nawalay sa kanilang pamilya. Panglima, napabayaan ng mga pulista ang kanilang kabuhayan at ang ilan sa kanila ay lumalagpas na sa takdang araw ang pagtatrabaho. Pang-anim, nagkaroon ng mga pag-aalsa ang mga Pilipino dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol sa pulo e serbisyos. Halimbawa nito ay ang pag-aalsa ni Juan Sumuroy noong 1649. At pang-pito, naging mababa ang tingin ng mga Pilipino sa trabahong manual o tinatawag din na blue-collar job na nadala natin hanggang sa kasalukuyan. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain para malaman ko kung may nanawaan ka na dito. Para sa unang gawain, hanapin at bilugan ang tamang salita sa puzzle na inilalarawan ng mga Una, ito ang sistema na tinawag na sapilitang paggawa na pinatupad ng mga Espanyol. Pangalawa, ito ang tawag sa taong sapilitang pinaglilingkod sa pamahalaan. Pangatlo, ito ang tawag sa multang ibinabayad bilang kapalit ng sapilitang paggawa. Pang-apat, ito ang tawag sa pera noong panahon ng mga Espanyol. At panglima, ito ang kasarian ng mga manggagawang kabilang sa sapilitang paggawa. Kumusta? Ganito rin ba ang nabilugan mong mga sagot? Magaling! Para sa pangalawang gawain, batay sa iyong pagkakaunawa sa ating aralin, suriin ang mga naging epekto ng sapilitang paggawa sa bansa sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol. Sumulat ng 2 o higit pang pangungusap tungkol dito. Kumusta? Mahirap ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan,
Ang sapilitang paggawa ay isang patakarang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol. Kilala rin ito bilang polo y servicios. Ang mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho ay kinakailangang magserbisyo sa pamahalaan sa loob ng 40 araw na walang bayad. Ibinaba ito sa 15 araw noong 1884. Ang mga prinsipalya ay hindi kabilang sa pulos y servicios. Ang mga kalalakihan na nais makaiwas sa sapilitang paggawa ay nagbabayad ng tinatawag na falya. Ang falya o multa ay nagkakahalaga ng 1.5 reales sa bawat araw na kinakailangang magtrabaho. Ang sapilitang paggawa o pulo y servicios ay nagdulot ng iba't ibang epekto sa mga Pilipino. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.